Shalom Aleichem, peace be with you. We are here at the top of Mount of Olives, the highest peak in all of Jerusalem, the biblical capital of Israel. Here, Jesus rose to heaven, and here He will come again. Kitang-kita dito ang kalawakan ng Jerusalem, the city of peace. Pero bakit sa libo-libong taong nakaraan, walang lasting peace o kapayapaan sa Jerusalem? Why is Jerusalem called the most coveted, the most fought-over city in the world? Bakit ito tinawag ni Yahweh na sentro ng buong mundo, the capital of nations? Join us for the most important pilgrimage of your life, one that will illuminate your past and secure your future, that will bring you into the heart and homeland of Jesus Christ, Savior of the world. This city has been waiting for Him for almost 2,000 years. Kami din ay naghihintay at nakaabang sa takdang araw na tatapak muli si Jesus dito sa Mount of Olives. Dadaan sa East Gate na iyon at uupo sa trono sa banal na templo bilang hari ng mga hari, prinsipe ng kapayapaan at Panginoon ng buong mundo. Malapit na kaya? Malapit na ba, Peter? Oo, palagay ko. Handa na ba tayo? Samahan niyo kami ni Peter sa 5 araw na paglalakbay sa kanyang lupang pangako sa bansang Israel, the beginning and the end. We are here in the heart of the holy city of Jerusalem, and behind me is the famous Western or Wailing Wall platform from the original temple built by Solomon and rebuilt by King Herod. Ayon kay Maimonides, tanyag na Jewish philosopher at Bible scholar, dito nilikha ng Diyos ang mundo at ang unang tao. Ito daw ang dating sentro ng paraiso. Mula daw dito, sumibol ang river of life. Ayon kay Genesis chapter 2, now a river went out of Eden to water the garden and divided into 4 rivers. The first was the river Pishon. The second was Gihon. The third was named Tigris, the one flowing east of Assyria. And the fourth is the river Euphrates. Pero dahil sa pagsuway at pagkakasala ng ating unang magulang, si Eva at Adan, nahiwalay ang Diyos sa tao. Ang dating hardin ay naging disyerto. Ang dating masaya at walang hanggang buhay ay natuldukan. Ayon sa Biblia, ang kabayaran ng ating kasalanan ay kamatayan at permanenteng pagkahiwalay sa Diyos. Pero hindi doon nagtatapos ang storya, dahil ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na binigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dito mismo nangyari ito sa Bethlehem. The Bible says that the first Adam fell, but Yeshua, Jesus, the last Adam, was born to bring us back to the kingdom of His Father. Sa Bethlehem pinanganak si David, ang batang pastol na naging hari ng Israel. Si Jesus o Yeshua ay galing sa angkang ni David. Siya ang tinakdang maging mabuting pastol at hari ng mga hari. Sino ang mga bisita niya sa una niyang kaarawan? Mga batang pastol at hari. Bethlehem was also known as the breeding place for perfect lambs, used for sacrifice at the temple. Jesus was born in a manger, a feeding dish, among goats, sheep, and other animals. He was the perfect Lamb of God, to be slain for the sins of the world. Kagay kayo eh. Kuba at bakla. Kubakla! Meet Dexter. O diba? Bongga! Meet Rose. Lagi akong nahuhulog kung san-san hanggang nakuba ako. Wala bang kampana dito? Di ba dapat nandun siya? Perfect pair o imperfect pair? Starring Max Lopez, Kat Galan, and Alwin Oitinco in It's Unfair! March 29, alas 5:30 ng hapon sa GMA. Hindi ko angkin yung tere, ah.
Hindi sa akin yung batang yan. Ayoko na talaga. Hindi wag! Baba! Kakasuhan namin kayo ng illegal possession of drugs. Hihingi na ako ng 2 milyon. Siguraduhin mo, ha? Are elves for real? Find out in Nuno. A DVD of this telemovie produced by CBN Asia will be yours for your gift of 1,000 pesos. Your support will help us produce true-to-life stories of people freed from the bondages of addiction, broken families, and many more. Call now and be a CBN Asia partner today. Ito ang Bethlehem, tahimik, tigang at tuyo. Malayo ito sa inaakala kong masiglang larawan ng lugar na kung saan ipinanganak ang Panginoong Hesukristo. Mababasa sa Biblia na tanging mga pastol at ang 3 mago ang mga naging bisita noong kapanganakan ng Panginoong Hesus. Ang pagpapastol ang isa sa mga pangunahing hanapbuhay ng mga mamamayan dito. Mapapansin ninyo itong napakalawak na lupain na ito sa ating likuran. Sinasabi ng marami at according sa mga tradisyon, dito raw bumaba ang mga anghel at ipinahayag sa grupo ng mga pastol o shepherds ang isang magandang balita. Ipinahayag nila na ang isang tagapagligtas ng mundo ay ipinanganak na. Mula rito sa Shepherd's Fields ay nagtungo kami sa isang lugar sa Bethlehem na ayon sa tradisyon at paniniwala ng marami ay ang eksaktong pinangyarihan ng kapanganakan ni Jesus. Kaya dito itinayo ang Church of the Nativity bilang pag-alala sa unang Kapaskuhan. Mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo ang nagpupunta dito upang masilayan at kahit madampi man lang ng kanilang mga palad ang lapag na kung saan di umano inihiga sa sabsaban ang Panginoong Hesus. Halos malapit na magsara ang simbahan at nakapila pa rin ang aming grupo patungo sa naturang munting kuweba. Yung grupo namin hindi na tumuloy dahil sa sobrang dami ng tao, malamang maaabutan na kami ng pagsara ng church na ito. So nag-decide kami na wag na lamang tumuloy, pero doon ang patungo ng church. Oh, thank you. Dito yung cave patungo doon sa site kung saan pinanganak si Jesus Christ. So ganun kadami yung tao. Habang inakala ko na di ko na makikita ang nativity spot, aking ikinagulat ang paghatak ng aming Arabong tour guide at ginabayan kami patungo sa isang daan na tila restricted para sa mga turista. Papalad tayo dahil meron tayong special access doon mismo sa site na kung saan pinanganak si Jesus Christ. Tinulungan tayo ng tour guide natin na makakuha ng passes. No? So sabi niya VIP daw. So, mayroon palang lagusan na patungo sa mismong nativity spot. Sa dami ng tao ngayon. Ito raw yung site na kung saan si Jesus Christ ay isinilang. Ayon nga sa aming tour guide, ang bituin sa lapag ay marka na kung saan di umano nakapwesto noon ang sabsaban ni Jesus. Hinahalikan ng mga bisita ang marka sapagkat itinuturi nila itong sagrado. Katabi ng naturang marka ay isang altar na ayon sa tradisyon ay lugar na kung saan inilagak ng 3 mago ang kanilang alay sa hari ng mga Hudyo. This is Bethlehem. Bethlehem city is very beautiful city. Nalalapit na ang takip silim noon nang magsimulang kumanta ng awiting pamasko ang mga turistang Pilipino. At sa isang pambihirang pagkakataon, sila ay sinabayan ng mga turista mula Brazil. Lahat nagbidiwang sa mensaheng handog ng Kapaskuhan. At yan ay pag-ibig at pagbibigayan. Mula rito sa Bethlehem, ako si Binoy Sadia para sa The 700 Club Asia.
If you have faith as small as a mustard seed, you can tell to the mountain to throw itself into the sea. The whole world celebrates Christmas on December 25, the birth of Jesus, our Savior. But many Christians believe that it could not have happened during December, but much earlier, because it was too cold on December, and we could not travel, and shepherds could not tend their sheep on the open field. But I believe perhaps the birth of Jesus happened during the most joyful time here in Israel, the biblical Feast of Tabernacles. Here's Kata during the recent celebration of the Feast of Tabernacles. Taon-taon, libo-libong mananampalataya mula sa mahigit 150 bansa ang dumarayo dito sa Jerusalem upang ipagdiwang ang Feast of Tabernacles o Sukkot, kasama ang mga mamamayan ng Israel. Ang ilan sa kanila nagmumula pa sa iba't ibang bahagi ng mundo. Siyempre, hindi pa huhuli at nandito rin ang Pilipinas! Pastora Lucy, ilang taon na po kayong umakyat dito sa Jerusalem tuwing Tabernacles at bakit? Mga 33 times na, every year. Pumupunta ako dito, kasama ko yung grupo ko na galing sa church, Friends of Jesus Christ. Kasi sabi sa Bible, sa Zechariah 14:16, ay darating ang panahon na lahat ng mga bansa ay taon-taon ay aakyat dito pag narito na ang Panginoong Jesus. Parang ngayon pa lamang by faith, ginagawa na natin para sinasabi natin sa Lord na naniniwala tayong darating yung panahon na yon, kaya ngayon pa lamang ay ginagawa na natin. As years went by, napapansin ko ngayon na very open sila, tuwang-tuwang-tuwa sila. Madalas nga, meron pa silang mga luha pag nakikita nila na sabi nila, oh, galing kayo sa Pilipinas para lang sabihin sa aming mahal ninyo kami, ganyan, no? Lalo na ng mga panahon na may intifada, yung nagbobombahan dito, pati mga Hudyo, walang masyadong pumupunta rito, pero narito kami. We love you, Philippines. Actually, it's quite fun. Yeah. We came all the way from the middle of Israel in order to see all the people coming worldwide in this celebration. And it was really nice. I'm coming to Israel for the very first time and attending the Feast of Tabernacles for the very first time. It's like there's this instant connection with Israel and with the love. The love comes so naturally. I didn't realize how important Israel is to us as Christians until now. You have to get your eyes open. Get into this land and you will feel, you will know the reason why God has always loved this country. He has never taken His favor upon this nation, and I feel like that is very important. I feel like my spiritual life comes to a whole new level now that I've set foot in Israel, and I want to come back every year. It's a time of celebration, a time of gathering, a time of happiness. We want to bless the nation of Israel, who brought us the Torah, the Word of God, and who is the homeland of our Redeemer, our Savior, Messiah, HaMashiach, Jesus Christ. Isa sa mga tampok na suka dito sa Jerusalem ay matatagpuan sa King George V Street sa bintana ng Pilipinang si Grace Gupana. Para sa akin, ang tunay na Pasko ay ang buwan ng Setyembre at Oktubre. Diyan lang po lumalagay ang kapanganakan ni Yeshua, Jesus Christ. That is the date when we are saying Feast of Tabernacle. Ang ibig sabihin ng tabernacle ay tolda o tent. Simpleng tirahan ng mga Hudyo nung naglalakbay sila sa disyerto sa loob ng 40 taon patungo sa lupang pangako. Ito'y paalala na ang kanilang mga ninuno ay mga alipin sa Ehipto na pinalaya ng Diyos. At kahit sila'y malaya at maunlad na, dapat pa rin silang umasa sa Diyos at magpakumbaba dahil sa Kanya nanggaling ang lahat ng pagpapala. Ang pagdiriwang na ito ay pag-alaala rin ng mga Hudyo na ang Panginoon ay kasama nila sa kanilang paglalakbay sa disyerto. Sa unang kabanata ng Aklat ni Juan, sinasabi doon, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." At sa talata 14, sinasabing, "And the Word became flesh, and dwelt or tabernacled with us."
That verse is a clue. The Bible doesn't tell us when Jesus was born, but the New Testament gives us clues that perhaps he was born during this feast. And I love so much the title of your series, that Jesus is the beginning, he's the end, he's the future. Tabernacles brings the Jewish year full circle into a cycle. If Jesus was born during Tabernacles, and when he returns to reign, then he will tabernacle with all of the nations here in Jerusalem, ruling. As a matter of fact, Revelation chapter 21 says, "And I heard a great voice in heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with man." Ang toldang ito o suka ay isang paalala sa atin na ang ating buhay ay isang paglalakbay lamang. Hindi natin kailangang manirahan sa karangyaan, sa mga masyon o palasyo dahil ang mga ito'y iiwan din natin. Ang tunay nating kapalaran ay ang manahan sa kaharian ng Diyos ng walang hanggan, kung saan mararanasan natin ang Pasko ng walang katapusan. Pero para sa ilang Pilipinong OFW, hindi nag-aabot ang langit at lupa. Iniwan nila ang kahirapan sa Pilipinas para lalo lamang malubog sa kalungkutan at kawalang pag-asa. Tulad ni Estelita Fuentes. Saan niya matatagpuan ang Pasko ng kanyang buhay? Abangan sa aming pagbabalik. Kakasuhan namin kayo ng illegal possession of drugs. Hihingi na ako ng 2 milyon. Siguraduhin mo, ha? Kagay kayo eh. Kuba at bakla. Kubakla! Meet Dexter. O diba? Bongga! Meet Rose. Lagi akong nahuhulog kung san-san hanggang nakuba ako. Wala bang kampana dito? Di ba dapat nandun siya? Perfect pair o imperfect pair? Starring Max Lopez, Kat Galan, and Alwin Oitinco in It's Unfair, March 29, alas 5:30 ng hapon sa GMA. Hindi ko angkin yung tere, ha? Baka hindi sa akin yung batang yan. Ayoko na talaga. Eh di wag! Baba! Nawawalan ka na ba ng pag-asa? Nag-aalala ka ba sa iyong mga gastusin, trabaho, pamilya at iba pa? May solusyon, kaibigan! Tumawag sa 24/7 Prayer Center Hotline. Kapag luha na lang ang iyong kapiling o nasa malayo ka at nag-iisa, kapag hindi mo na kayang iboses ang nasa loob mo, huwag kang susuko. May kasama ka na makikinig sa'yo. Tawag na. Matapos makipaghiwalay sa asawa, naging malaking hamon para kay ST ang pagtugon sa mga pangangailangan ng anak bilang isang full-time housewife. Sa pag-asang makakuha ng trabaho sa ibang bansa para sa malaking kita, kinagat ni ST ang alok na lumipad sa United Kingdom kasama ang mga kaibigan. Umabot sa mahigit 150,000 pesos ang ibinayad niya para sa pagproseso ng mga dokumento.
Subalit di nagtagal, nawala na lamang ng parang bula ang nakausap nilang agent. Naitakbo yung pera ko, nawala lahat ng papeles ko. Even yung pinagmamalaking kong passport na iba-ibang tatak ng unsaang lugar. Tapos biglang naitakbo pa yon, as in parang na back to zero ako ng time na yon. Upang makabawas sa gastusin, lumipat silang mag-ina sa mas maliit na tirahan. Ang masaklap pa doon ay walang natanggap na anumang suporta si ST. Pati tuloy yung anak mo nadadamay sa kamalasan mo. Parang lumiit yung tingin ko sa sarili ko nung time na yon. Dumating ako sa punto na parang ang init lagi ng ulo ko. Sinisisi ko sarili ko, sinisisi ko ibang tao. Dumating ako sa punto na gusto ko na magpakamatay sa dami ng problema. Nabalak ko pong uminom ng lason nung time na yon. Pero ang inano ng Lord sa akin, pag namatay ka ba, paano ang anak mo? Bakit mo kukunin ang buhay na hindi para sa'yo? Sa kanyang pagkabagabag, naging takbuhan ni ST ang panonood ng The 700 Club Asia. Ang tawag ko doon, that's God's appointed time for me. Sabi ni Peter Kairos, there is someone out there. You've been through that thing, that darkest moment of your life. Cry out to the Lord right now and He will make a beautiful thing out of it. Yung po ang sabi niya. Yun yung kauna-unahang gabing nakatulog ako na mahimbing. Sinagip ng Diyos si ST. Magmula noon, naging kasapi siya ng isang Kristiyanong simbahan na tumulong sa kanyang mapalago ang relasyon niya kay Jesus. Naging bahagi rin siya ng CBN Asia nang minsang ibigay niya sa gawain nito ang natitirang pera sa kanyang bulsa. Natutunan ko po yung kahit na meron akong pangangailangan, pag sinabi ni Lord na ibigay mo, binibigay ko. And the Lord always proven Himself faithful in my life. Noon di hiniling niya sa Diyos ang makapagtrabaho sa Israel. Isang araw, bumulaga na lamang sa kanya ang malaking pagpapala. Binigay ng Lord yung placement kay Pico patpuntang Israel. Tapos may bonus pa, yung mga expenses ko doon, nasagot pa rin. Taong 2007 nang simulang makapagtrabaho si ST sa Israel bilang caregiver. Doon ay mas hinubog ng Diyos ang kanyang pagkatao sa pagsisimula niya sa mababang trabaho. Dinadampot ko yung mga dumi na hindi dapat. Sabi ko, Lord, bakit ganito naman? Tapos sabi ni Lord, di ba sabi mo, show me the true essence of humility. This is it. Nung sinabi po yun ni Lord, ni-remind ako, hindi na po ako umiyak kasi sinabi ko na yun sa kanya eh. Tiniis niya ang hirap, maisakatuparan lamang ang magandang plano ng Diyos sa kanya. Sa pagtagal ay dinala siya ng Diyos sa isang simbahan sa Israel kung saan siya naglilingkod ngayon bilang isang pastor. Ito po yung pinakamasayang bahagi ng buhay ko na pinagkatiwalaan ako ni Lord, binigyan ng pagkakataong mag-serve sa Kanya. Bukod sa mas malaking kinikita doon, pinadalhan din siya ng Diyos ng mga taong susuporta sa edukasyon ng kanyang anak na ngayon ay nasa kolehiyo na sa Pilipinas. God show me His goodness and grace towards me, towards my son, towards my family. Doon pa lang po, sobra-sobra na ang saya ko. Hindi man naibalik ang lahat ng nawala niyang salapi noon, natanggap naman niya ang pinakamagandang regalo sa lahat, ang kanyang relasyon sa Panginoon. Great provider ko si Lord. Kaya nga, yun po ang encouragement ko na kapag ka nasumunod ka sa Panginoon, kasi siya ang provider, hindi kanya pagkukulangin. Alam mo, Peter, sobrang pasasalamat talaga ni Pastora ST sa Panginoong Diyos at saka sa ministry ng 700 Club. Ikaw, Peter, naku, salamat siya sa iyo talaga. To God be the glory. I just wanted to say, all it takes sometimes is just one word from the Lord. And that one word will fill your heart and automatically your destiny now begins to change. That's right. Imagine that for someone helpless and hopeless. Look at her grow. And she's even growing many Filipinos here in Israel and ministering to the people of Israel. Amen. Iba talaga si Lord. When the Lord touches you, it becomes a totally different situation in our lives and in our heart. Natagpuan ni ST ang tunay na Pasko is that life-changing moment when Jesus dwells in the manger of your heart. That's when you become His tabernacle, His dwelling place. Sabay na kayong maglalakbay pabalik sa paraiso, sa kaharian ng kanyang Ama.
ang ultimong lupang pangako. My friends, you're watching right now. We want to lead you into a prayer. Kailangan manggagaling sa puso niyo itong panalangin to surrender our lives to Him. Pray with us. Heavenly Father, Lord, we come to you right now. Lord, we are desperate and we don't know what to do. There's so much confusion in our lives, but you are the light of the world. So now, even now, I come to you and confess that I am a sinner. Jesus, forgive me. Jesus, cleanse me. And I repent from all of my sins. Heavenly Father, I invite your Son, Jesus Christ, to come into my life, to be my Lord, and to be my Savior. Starting today, I turn over my life completely to your hands, into your care. My future belongs to you. Lord Jesus, thank you for saving me. Heavenly Father, thank you for loving me. Holy Spirit, thank you for empowering me. I pray this prayer from my heart, in the name of Jesus. Amen. And amen. And as you're watching, Peter, there are people who are so disturbed and hopeless. But let me tell you that right here, we're standing here in the city of peace. Let the Prince of Peace, Jesus Christ, rule in your heart right now, and let Him cover you. And He's hovering over your home right now. He's giving you the peace that surpasses all understanding. Meron din, Peter, may sakit ngayon, inuubo siya. Mahigit isang buwan na siyang inuubo, and he has seen doctors and he has taken medicines pero hindi gumagaling, but the Lord tells you, I'm healing you right now. Just believe and receive your healing in Jesus' name. The Lord is healing somebody with tumors on your spinal cord. There's another lady with a tumor in your ovary. And there's another one na merong tumor sa kanyang right lung. In the name of Jesus, the Lord is removing all those tumors right now. You're being healed instantly. Receive your healing in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Nung kasal na kami, nagkaroon naman ako ng sakit which is polycystic nga. Sumabay kami habang nagpe-pray si Pastor Peter. Sabi ng OB ko, positive ka, pregnant ka na. Naiyak ako. Totoo ngang walang imposible sa Panginoon. Ibahagi nyo naman sa amin kung kayo'y sumabay rin at naranasan ang kagalingang galing sa Panginoon. Pwede nyong i-text ang aming smart number 0949-888-8001. Globe 0917-406-5001 at Sun 0925-300-3000 o mag-post sa aming Facebook wall, The 700 Club Asia. Let me read a verse from that great prophet Isaiah, which he wrote for Israel but also for us. The people living in darkness have seen a great light. Those who live in a dark land, the light will shine on them. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace, and of his government and peace there will be no end, on the throne of David and over his kingdom. Amen! Bukas samahan niyo kami muli ni Peter na mamasyal sa Nazareth, Sea of Galilee, Jordan at iba't iba pang bahagi dito sa Israel. Let's walk where Jesus walked and understand why He is the one true Alpha and Omega, the beginning and the end. We're here at the Galilee in Israel, and this is where Jesus spent most of His life and ministry. Why the Savior and Redeemer, the Son of the living God, need to baptize. We're now in Galilee, in Cana, your marriage renewed and reaffirmed. You may now kiss your bride. Yung aking alaga, Holocaust victim siya. Hindi sila naniwala sa Diyos. Oh, say shalom bimromav, huya say shalom aleinu, ve'al kol Yisrael, ve'imru shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael, yaseh shalom.